ang bawat isa. Amen. Sige pa, pakibati po natin ang ating mga katabi sa harap, sa likod, sa gilid, kanan, kaliwa. Magandang araw po at binabati din po namin ang aming mga kasama sa FB Live. Thank you for joining us today. And aming dalangin na patuloy po natin maranasan ang presensya, ang kadakilaan ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Amen. Bago po ang lahat, palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Amen. Sige po. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At ating pong basahin ang Bible verse na ifla-flash ni Kuya Mac. Mula po sa Mga Awit, chapter 23. Sino po ang nakakaalam nito? Amen. Sabay-sabay po tayo and let us proclaim, declare every word of this chapter. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Amen. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Amen. Verse 3, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tunay na ang kabutihan, pag-ibig ng Panginoon kailanman ay hindi magkukulang sa bawat isa sa atin. Amen? Amen! Ayan, sige pa tayo pong manalangin. Atin pong ipikit ang ating mga mata. At yakapin natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil kami ginising nyo at dinala nyo ng ligtas sa lugar na ito, O God. And Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, creating us a pure heart, Lord, that we may hear your voice, we may feel your presence, Panginoon, we may see your wondrous works in our midst, O God. Salamat, Lord, for this privilege that you had given each and every one of us, Lord Jesus, na kami po ay sama-sama nagkatipon at magpupuri sa inyong tanging pangalan, aming Panginoong Jesus. And Lord, we welcome your most holy presence in our midst. We welcome your embrace. We welcome your comfort. We welcome the peace that transcends all understanding in this very place, O God. Wala pong ibang maitaas sa lugar na ito, kundi kayo lamang, Panginoon. And Lord, we will wait patiently and expectantly of what you will do in this very day, O God. Gayun din sa gagamitin niyo po na tagapag-deliver ng inyong salita sa umagang ito, itago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon. Kayo lang at walang iba ang mangusap sa bawat anak niyo na tinitipon at titipunin niyo pa sa lugar na ito, O God. Kami po ay nananabik na maranasan ng inyong presensya, Panginoon. We claim and declare na hindi po lalabas, wala pong lalabas sa bulwagang ito ng empty. Bagkus punong-puno, Panginoon, ng pagpapala, ng pagtuturo, ng kabutihan nyo sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat because indeed we have victory in the mighty name of Jesus, that no works of the enemy can hinder every heart in this place, Lord, to hear you, to worship you in spirit and truth. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang walang hanggang papuri, sa iyo ang walang hanggang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos! Hallelujah! Isa nga pong malakas na Hallelujah! Praise the Lord! Ating po simulan na awitan ang ating Panginoon. And feel free, nakabayan po ang ating mga kapatid. Yakapin dahil alam kong na-miss nyo ang bawat isa. Thank you, Jesus. Ooh, oh, oh, oh. Di mangangamba sa kawalan pagpapalala.
pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Let us declare, di mangangamba, di mangangamba sa pagpapala mo'y laging laan. Salamat, Panginoon. Laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa. Yes, Lord! Hallelujah! Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa. Hallelujah! Kung inaasahan, wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Tunay pong wala na tayong mahihiling pa kung tayo ay may Jesus sa ating mga buhay. Amen? Dahil ang biyaya niya ay sapat at higit, napakayaman ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yes. Kaya Panginoon, patuloy ka namin papupurihan habang kami ay may hininga, dahil walang ibang karapat-dapat na papurihan kundi kayo lamang, aming Panginoon. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Come on, church! At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, hallelujah! Higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Lord. Purihin ang Panginoon na sapat at higit sa anumang ating pangangailangan.
Tunay na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Panginoon. Kung kadakilaan niya ay hindi pa ipaparis kahit saan. Kaya patuloy kaming magsasaya, Panginoon, sa dakila mong gawa sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubos. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Yes, Lord! Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya. Salamat, Panginoon! Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Hindi tayo karapat-dapat, ngunit inibig tayo at pinili ng ating Panginoon. Hallelujah! We will forever praise you, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Patingin nga po ng mga ngiting nagdiriwang. Hallelujah! Kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sabay-sabay, come on, church! Sa indak ng papuring ito, enjoy the presence of the Lord in our midst. Sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Salamat, Panginoon. Dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kamangha-manghang pag-ibig na lampas langit. Thank you, Lord. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Come on, church, clap our hands for Jesus. sabay-sabay nagagalak Sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Salamat, Panginoon. Dapat pagpalain, Thank you, Lord. biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sa uling pagkakataon, kamangha-mangha. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagsalalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Palakpakan natin ang pag-ibig na itinubos sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng mensahe ng awit na yon. Hindi karapat-dapat, ngunit dahil sa kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang iniligtas. Amen?
At patuloy ko po kayong inaanyayahan na ibigay ang ating mga puso ng punong-puno ng papurit pasasalamat sa nag-iisang Diyos na sa atin ay tumanggap, na nag-iisang tagapagligtas na sa atin ay nagtiwala. Tunay na walang makapapantay sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya naman, dalangin ko na inyong maging dalangin din na habang tayo'y may hininga, we will declare, proclaim His goodness and His faithfulness through all generations. Hallelujah. And let this song be the prayer of your heart. As we sing this, give it all for Jesus. Give your heart to Jesus. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Muli pa po. Kung may, come on church. Lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong binggin, kalakip ng awitin. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ng aming mga puso. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ang awit ng aming mga puso.
church, I'm inviting you to pour out your heart for Jesus. Awitan natin siya. Ano man ang laman ng iyong puso, iawit mo sa Panginoon. Dahil tunay na walang karapat-dapat kundi siya lamang. Hallelujah, Jesus! Napapabuti mo. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Pour out your heart for Jesus. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang. Gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. O dinggin mo, Panginoon, ang wagas na pagsinta ng aming mga puso. Dahil walang ibang karapat-dapat sa lahat ng awiting ito. Walang ibang karapat-dapat sa lahat ng papuring ito, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Ikaw lang, walang iba, Panginoon. Walang hanggan ang biyaya mo. Walang hanggan ang pag-ibig mo. Walang hanggan ang pasensya mo para sa bawat isa sa amin. You are not just God of second chances, but you're God of many chances. Maraming beses kami ay nagkulang. Maraming beses kami ay nadapa. Maraming beses kami ay nagkamalit, nagkasala sa paningin nyo. Pero dahil sa dakilang pag-ibig mo, kami ay paulit-ulit na pinatatawad mo. Paulit-ulit na pinararanas ang walang hanggang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. And thank you, Jesus, for reminding us that there's no more condemnation in you. No one, nothing can ever separate us from your love. No works of the enemy can separate us for your love. And thank you, Father. Thank you, Jesus, sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Hindi po kami titigil ng pasasalamat. Hindi po kami titigil ng pagpupuri. Anumang sitwasyon ng aming mga buhay, kami ay magpapasalamat. Dahil walang ibang karapat-dapat na papurihan at sambahin. Walang ibang kaming dapat panghawakan kundi kayo lamang, Panginoon. Tunay na dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Tunay na dakila ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya salamat, Panginoon. Salamat. Gamitin niyo po ang aming mga buhay, Panginoon, to share that love to the people around us. That more than what our flesh wants to do, ay gawin po namin ang kalooban nyo sa aming mga buhay. Walang iba, kundi ang kalooban nyo lang ang maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Oh, bless your people, Lord. Bless your people, Jesus. Hear their cry, Father. Dahil tunay, wala kaming ibang sandigan kundi kayo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah.
At patuloy ka naming aawitan, Lord, sa umagang ito. Thank you, Jesus. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Come on, church. Katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo'y di mapapantayan. Jesus, walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon. Narito Dahil sa biyaya mo, kaya habang buhay, ako'y magpupuri sa iyo. Magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo'y di mapapantayan. O Diyos, dakila. Sabay-sabay po tayo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas
tanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan. Come on, church! Kalwalhati. Come on, church! Ngayon at magpakailanman. Open up your lips! Jesus, sa'yo ang karangalan. Hallelujah! Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus, tunay na walang makapapantay sa kadakilaan ng Panginoon, sa Kanyang lahat ng kapurihan, sa Kanyang lahat ng luwalhati, sa Kanya at walang iba ang pinakamataas na parangal, dahil walang makapapantay sa dakila, kadakilan, kabutihan, katapatan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Tunay na walang makakapantay sa iyo, Jesus. Walang iba. Napakabuti mo, Jesus. Walang iba, Jesus. Purihin ka, purihin ka. Walang iba. Habang buhay, awitan, ikaw lamang, Jesus. Jesus, hallelujah. Come on, church, open up your lips and give praise, give worship to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Open up your lips, church. Open up your heart for Jesus. Open up, open up, open up your heart for Jesus. Open up that heart. Open up whatever is in your heart, whatever is in your mind. Give it all to Jesus. Give it all to Jesus. And let us sing His worship. Let us sing the praises that He alone deserves. You alone, Lord, deserve all the praises. Jesus, awitan. Can we lift up our hands? Lift our hands. Itaas po natin ang ating mga kamay. Itaas ang ating mga kamay. Itaas bilang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa nag-iisang napakabuting Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Pupurihan ka.
ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, church! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo di mapapantayan. Sa huling pagkakataon, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo di mapapantayan. Jesus, Jesus, kadakila mo'y di mapapantayan. Hallelujah! 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 Tunay na hindi mapapantayan ang kadakilaan ng Diyos na mayroon tayo, ang ating Panginoong Hesus, ang Hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, ang ating nag-iisang tagapagligtas, Jesus! Palakpakan natin ang Panginoon! Palakpakan natin ang nag-iisang Diyos, ang ating Panginoon, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Salamat, Panginoon, for embracing each and every one of us in this place, Lord. Tunay na walang makahihigit sa napakasarap na pagyakap niyo po sa amin, Panginoon. Thank you for your love. Thank you for your grace, Lord. And as we walk for today, Lord, we expect more of your wondrous works para po sa bawat isa. We want more of you, Jesus. We want more of you in our lives. We want more of your presence, Lord, in our lives. Salamat, Panginoon. Indeed, thank you for the victory that you had given us through Jesus Christ. Salamat, Lord. This is all we pray in the mighty name of Jesus with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Busog na tayo agad sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Muli, binabati ko po ang bawat isa.
sa mga taong narito at kasama po natin sa FB Live. Mapagpalang araw po. Grace and peace to you from God our Father and our Lord Jesus Christ. Amen. Handa na ba kayong lahat? Amen. Kung titignan po natin ang ating pagaligid, no? If you look around this room, you'll see a beautiful diversity of people. Ano? Diversity. With each unique stories, backgrounds, and gifts. Tama ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Unique ba yung katabi mo? Tingnan mo nga, unique ba yan? Amen. So, actually po, mas madaling mag-focus sa differences natin. That thing that might be, no, on the surface, sa mababa lang po, no, it seems pwede po itong mag-divide sa atin kasi ito yung may pagkakaiba po tayo, may pagkakaiba-iba tayo. Amen? But what if our primary identity is not found on our backgrounds, but it is something far more profound and unifying? So the Bible tells us that there is a foundation that binds all genuine believers together. A oneness that transcends every cultural, racial, and dominational boundary. Yan. So nandun pa rin po tayo sa ating series kung saan we are talking about one God, one body, and one church. Ano po? So it is a series of study emphasizing, no, the divine call for unity among the believers, grounded in the singular nature of God. Yes? So from Ephesians 4:4-6. Yan. So before we finally start po, no, and begin, let me show this short video clip that will give you an idea of our title or of our message today. Yan. Wala siyang sound. Ulit ba? Wala siyang sounds. Isa pa? Ay, sorry. Ulitin natin. May idea na kayo, ah. Ayan na! Ako na lang yung sounds. Mas maganda siya pag may sounds eh. Isa pa. Naku, English to, mahirap. Sabi ko sa'yo, ako ang magwawagi sa ano na to. Sa pagtutuos na to. Hindi talaga nagsa-sound. Nasa laptop. Okay. Sige po. Ayan, sige, panoorin na lang nyo. Mag-ano na lang kayo ng imagine niyo na lang yung sounds dun sa... Game. Alam na natin yung ending nito. Alam na natin yung ending nito. Okay. Ayaw po talaga. Sige lang.
Ayan. Wala siyang sounds. Ito na, ang sinasabi ko sa'yo. Isang Chicken Joy. Ayan na. Ayan na. Wala. Walang nangyari. Sabi ni Thanos kanina, I am Thanos. Gaganon siya. Wala. Walang nangyari. Kasi napunta na kay Iron Man. Alam niyo po yung ending niyan, di ba? There will be only one chance na pwedeng magkaroon ng ma-save, no? Hindi mangyari yung dapat na nangyari. So, ang ending niyan, nag-sacrifice si Iron Man. Sabi niya, and I am Iron Man. Gumanon siya. So, sinacrifice niya yung kanyang sarili para mabuhay ang Earth. Yan yung story. So, medyo nakarelate na ba kayo? Ayan. So, ayan po ang ating, sabi po dito sa ating verse, 1 John 4:14, and we have seen and testify that the Father has sent the Son as the Savior of the world. Amen. So, title po natin, One Savior. Amen. So, sabi po dito, at bago pala tayo talagang magsimula, tayo po muna yung manalangin. Yan. Hallelujah. Hingin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na patuloy po naming nadarama at nararanasan. And Lord, we continue to declare, Lord, and to patuloy po namin kiniklaim, Panginoon, ang yung salita sa umagang ito, Lord. Continue to touch our hearts, Panginoon, at ilagay mo sa pinakamalalim na parte sa aming mga puso ang iyong mga salita. Tunay nga po na iyong salita lamang ang makakapagpabago sa bawat isa, Panginoon. Lord, wala pong ibang maitaas sa umagang ito. Gamitin mo lamang iyong lingkod at itago mo sa iyong likuran. At ikaw po ang patuloy naming maranasan, marinig sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasalamat sa tanging pangalan mo lamang. Amen and amen. Yan. So, one Savior. Ang tanong, what is a Savior? Yan. Kanina, sa mga awitin pa lang natin, talagang alam mo na eh. Alam nyo na ang ending natin. Pwede na nating hindi ito ituloy. Amen? But sabi po dito, ang secular, pag sinabi mong sa secular, ang Savior is somebody who saves you. It's a rescuer. No? For example, ikaw ay nasunugan ng bahay, may dumating na bumbero, or ikaw ay nalunod, may sumagip sa'yo, or pwede naman si Mars, pwede mo rin siyang taga-sagip kasi end of the month, ganon, kulang ang mga natin, di ba? Mga kaperahan natin. So, Mars, pwede bang pautang muna, di ba? Pwede rin siya rin ng taga-sagip mo. But we are talking about a smaller kind of S, which is smaller Savior, di ba? No? But when we say spiritual, ito po yung a Savior is a teacher, a prophet, born in Bethlehem, no? And later grew up and lived in Nazareth. No? His life and sermons formed the basis of Christianity. Siya po ay nabuhay from 4 BC to 29 AD with a capital S. Kaya po, laging capital, it's a noun. Di ba? S is a noun, so dapat proper noun, so dapat laging capital. S, Savior, God, Lord. Amen. Yan. So, para po mas madali nating matandaan yung ating message for today, tatandaan nyo lang po yung 4 na I. Yan. Importance of a Savior, identity of a Savior, involvement of a Savior, and implications of a Savior. Yan. So, dun tayo sa importance of a Savior. Whether we like it or not, kahit ayaw mo or gusto mo, humanity needs a Savior. Kailangan po natin ng tagapagligtas. The question is, why? Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Bakit? No po?
So, sabi po dito, there's three things that why we need a Savior. Number one is that God has a plan. God is holy. And because of humanity's sinfulness. Amen. So, human being po, God has a plan and human being is critical to the plan. Kasama po tayo dun sa plano na yun ng Diyos. Amen? And because God is holy and the sinful man cannot abide with Him, hindi po matotolerate ng ating Diyos ang kasalanan. Amen? And humanity's sinfulness, or every human has sinned as a result of the instinct nature originated from the fall of Adam and Eve. Kung naalala niyo po yan. So, the reason why we need a Savior has its roots po in the nature of God and man. No? Yung nature ng Diyos at nature nating mga tao. Amen. So, the plan of humankind, for humankind, mayroon pong tatlo din yan. Number one po is for to bring Him glory. Amen. Sabi po dyan sa Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. No? We are created for the Creator. And without Him, we cannot live. Hindi po nating mabuhay nang wala ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. The self-existence one did not create the cosmos to entertain Himself. Hindi naman kinreate ng Diyos ang buong mundo para, trip ko lang, gusto ko lang mag-create. Ano po? No? But He did so to cultivate relationship with human beings. Para magkaroon po ng relationship. Doon that He made in His image. Ano po? Naalala niyo po, ginawa tayo sa wangis ng ating Panginoon. Amen. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. That is in Genesis 1:27. So, ang Diyos, God, as a social and moral agent, desires to have His creation love Him and thrive. Yan po ang gusto ng Diyos para sa atin. No? Mahalin natin siya at we will thrive, no? Dito sa buhay na ito. The fact that we as volitional human being, na tayo po mga tao ay may free will, and we fell into a sin and rebellion against, means that we need a Savior, or God's plan cannot be realized. Kasi kung hindi po magkakaroon ng pagbabago kung walang Savior po, kasi dahil ang Diyos natin ay dakila, ang Diyos natin ay holy, tayo po ay makasalanan, yung plano niya po hindi makapangyayari. Naunawaan po natin? No? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Thank you, Lord. So, in His love, God sent the Savior, His only begotten Son, so He could fit us for eternity and showcase His glory. Yan. So, yun po yung isa sa tatlo, yung kanyang plano, to bring Him glory. Number 2 po, is to have a fellowship with Him forever. Ano po? Sabi dyan sa Psalms 27:4, one thing I have desire of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ano po? Ang difficulty po dito kasi, no, is that living with God requires a sinless perfection. Walang kasalanan. Walang pagkakamali. And none of us is perfect. Lahat po tayo ay nagkakamali. Lahat po tayo nagkasala. No po? So God cannot accomplish His goal without first fixing humankind. Kailangan muna pong magkaroon ng solusyon. Ano po? That is why kailangan po natin ng Savior. Amen. So ano po yung letter C, yung isa? No, now, to conform in His image. Ito pong Savior na to does not simply make us a better people. Hindi lamang niya tayo ginawang better people. Nor He does boost our godliness or augment our holiness. Hindi niya parang tinap-upan lang or in-upgrade. Alam mo yun? Hindi. Kasi to begin with, wala naman po talaga tayong holiness. Naunawaan po natin? So, no, ayan po yung isa sa mga plano ng Diyos, to conform us in the image of His Son. Ano sabi dyan sa Romans 8:29? For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among brethren. Amen po? Naunawaan natin?
So sabi po dito, sabi din sa Galatians 6:5, for neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. No, to conforming to the image of His Son, kung dati po talaga ang circumcision is a covenant between God and the human, ano po, pagdating itong Savior na to, it was a foreshadowing, nagkaroon po ng circumcision of the heart. So ang puso po ang ating binabago, from inside out. Amen po? So, next, ano yung number 2 dun sa bakit po kailangan natin ng Savior? Aside from that, ano pong sabi dito? Aside from that God has a plan, no? Number 2 is God is holy. Naniniwala po ba kayo ng Diyos ay banal? Amen. Mas malakas pa. Amen. Hallelujah. So, with over 900 biblical references to the holiness of God, its importance to His creation cannot be overstated. Ano po? And the Bible teaches us that we should pursue holiness. Tinuturo po sa atin na tayo bilang tao ay dapat maging banal. Amen? So God is holy. Sabi po dyan, ayan yung mga references. Peter 1:15, but as He who called you is holy, you also be holy in your conduct. Amen po. So, we need a Savior because we need to be holy. And without holiness, no one will see God. Amen po. Hindi walang makakakita. Amen? So, sabi rin po dito sa Hebrews 12:14, pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Yan yun. Wala pong makakita sa Diyos kung wala tayong holiness. Amen? And Jesus thought that we should approach God with the understanding. Doon po papasok yung Matthew 6:9. Sabi po ng ating Panginoon, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Ano po? With reverence, because God is holy. No, we need a Savior because God is too pure to abide sinfulness. Ano pong sabi dyan sa Habakkuk 1:13? You are a purer eyes than to behold evil and cannot look on wickedness. So without Savior po, God's word, pag nakaharap natin ng Diyos, kung walang Savior na dumating, ano po, pag nakita tayo ng Diyos, ang lagi niya lang sasabihin sa atin, away from you, you evildoers. Yan. Sa Matthew 7:23 yan. Yan po. Naunawaan po natin? Amen. So number 3, sinfulness. Yan. Humanity's sinfulness. Amen. So nandyan po yung mga reference, Romans 3:10-18, Jeremiah 13:23. No po, sabi dito, sa Romans 3:10-18 po, itong passages po, si Paul, binring niya itong passages from Psalms and Isaiah, ano po, into the discussion of the law. In doing so, he uses scripture to conclude with confidence. Kinunclude niya na dyan sa passage na yan, na talagang may, alam mo yun, may paninindigan na ito ang totoo. Not every person has sinned. Ano pong sabi dyan sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? So, lahat po ng tao ay nagkasala. Tama po ba? Tama po ba? O meron pong hindi nagkakasala dito. May perfect po sa atin, no? So every person, therefore, kung kayo po ay pumapayag din at sumasanghayon na lahat ng tao ay nagkasala, everyone therefore needs a remediation. No po? Kailangan natin ng remediation. And sabi nga po, we cannot cast off our sin any more than a leopard can change its spots. Yun po yun sa Jeremiah 13:23. No, hindi mo pwedeng tanggalin yung leopard. Ay, dito na lang kaya tanggalin natin to, ito ilagay natin. Hindi po. Ganon din ang kasalanan ng tao. Ano po? Naunawaan po natin? So there is no righteous, not even one. Sabi dyan sa Romans 3:10. No, kapag sinabi mo rin na hindi ka nagkasala, you are a fool. Sabi po sa Psalms 14:1, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt, and they have done abominable words. There is none who does good. No, kahit anong sabihin mo sa sarili mo, mabait ako. Mabait talaga ako. Hindi ko kailangan yan. Mabait ako Di ba? Kahit anong sabihin mo, hindi tayo po ay nagkasala.
tayo po ay makasalanan. Amen po? So, God says in no uncertain term that everyone is a sinner. Even the ones who don't think they are. Yan. Kahit daw po sa mga taong iniisip nila na hindi sila nagkasala, hindi, nasunod ko yung 10 Commandments na yan eh. 1 to 10, kumpleto ko yan. Every Sunday, sinabi ko ba yung pangalan ng Lord in vain? Oh, sinusunod ko yung mga magulang ko. Kahit na sa tingin mo, hindi ka nagkasala at nakumpleto mo yung 10 Commandments, still you are a sinner. No po? Sabi nga po, lahat ng ating magandang gawa is a filthy rags in the eyes of the Lord. So wala po tayong ipagmamalaki sa Kanya. Lahat po ng ating gawa. Amen. And sabi po dito, if we say, sabi sa 1 John 1:9, if we say we have no sin, we have deceive ourselves. Niloloko mo lang yung sarili mo. And the truth is not in us. Ang katotohanan ay wala sa atin. Amen po. What that means is that everyone needs a Savior. Sabi nga po, everyone needs a Savior. Walang exemption. Hindi exempted si ganito. Walang hindi ikaw. Lahat po tayo, we need a Savior. I told you, whether we like it or not, ayaw mo o gusto mo, we need a Savior. Amen po. And because we are unable to redeem ourselves from sin and live forever. Amen po. Sabi dito sa Psalms 49:7-9, none of them by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him, for the redemption of their soul is costly. Ano po? That he should continue to live eternally and not see the pit. In short, we cannot save ourselves. We cannot save ourselves. Ano po? Hindi ikaw ang makakapagpaligtas sa'yo. Hindi ako, hindi si pastor, hindi po yung asawa nyo, hindi po ang anak nyo, o hindi mga magulang nyo, dahil anak ka o apo ka ng pastor. Hindi sila ang makapagpaligtas sa inyo. And we humans cannot save ourselves. Amen po. Nauunawaan po natin. Amen. So not only that, the being a sinner is one thing. Yung bilang makasalanan, isang bagay lang yon. Ano po? But hopelessness of humanity to save itself from the aftermath of sin is greater. Ayun yung mas nakakatakot. Yung resulta po ng kasalanan, yung kabayaran ng kasalanan. And ano pong sabi, no? Sa Romans 23, sabi po, di ba, for the wages of sin is death. Amen po, di ba? So, ang penalty po ng kasalanan, o kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan. Naunawaan po natin? So, hindi lang yon na dahil hindi natin kayang isave ang ating mga sarili, but there is hopelessness. Dahil hindi nga natin kayang isave yung sarili natin, there is no hope in us. Kasi walang eternity. There will be an eternity separation from God. Naunawaan po natin? And sabi po dito, no, we are gonna be judged by our sins. No po, sabi sa Hebrews 9:27, as it is appointed for men to die once, but after this is the judgment. Amen po. So lahat po tayo may pananagutan sa ating mga pagkakasala. No po? So, without a Savior, we are described as having no hope and without God in the world. Ano pong sabi sa Ephesians 2:12? Hindi ko na po sinasama lahat ng verses dyan. Kaya makinig kayong mabuti. No po? Sabi po din, Ephesians 2:12, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from commonwealth of Israel, strangers to covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Yan po, no? Tayo ay dating strangers, no? Nakalayo po tayo sa ating Diyos without the Savior. Amen. So, ang first major obstacle po natin to overcome is paano tayo makakarating sa presensya ng Diyos. Ayan ang katanungan. Kaya ang daming nagtatayo ng relihiyon. Kasi that's the first obstacle. Di ba po ang mga religion is ginawa dahil gusto nating abutin ang presensya ng Diyos. Kaya po nandyan yan. No? So, dapat lang po na we need to be absolutely sure that the process we are using is founded in the truth. Dapat nasa tama ka, nasa katotohanan ka. Kasi kung mali, di ba, ano ang ending mo? Kamatayan?
judgment, eternal separation from God. Kung wala ka sa katotohanan. So ngayon, mag-uumpisa pa lang tayo. Amen? So ano po ang, yan, pangalawa pa lang pala, identity of a Savior. So, ano nga ba? Sino nga ba? Itong ating Savior? Kanina pa natin binabanggit ang kanyang pangalan, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, meron po akong isang video na napanood sa isang sa isang reel sa Facebook. Sabi nung isang unbeliever, parang isa siyang interview, mabilis na clip lang. Sabi niya doon, sabi nung isang unbeliever, so you're saying, ko lang ito, hindi ito yung exact word, syempre. So you're saying, you only Christian will be saved. So in Tagalog, sinasabi mo na kayong mga Kristiyano lang ang maliligtas. Ang sagot po nung believer sa kanya, it's not because of who we are. No? It's not about us, but it is about who we follow. Sino ba yung Savior mo? Sino ba yung sinusundan mo? Sino ba yung kailangan natin? The kind of Savior we need. Ano po? So let us continue. Logos. Or pag sinabi mo logos, it's a Greek word of God. No? Katulad po sa John 1:1, for God so loved the world. Nakikinig. Okay. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Sabi po sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. So doon tayo sa katotohanan. Also, He is called Son of God. Amen. Andyan po yung ating mga references. Yan na yung kanina, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Amen. And also, He is the second person in the Trinity. Yan. Alam niya na kung sino yan. He is also a Hebrew, or sinasabi ng Israelite, or a Jew. Ano po? So, dyan sa Matthew 1-7, makikita niyo po yung genealogy ng ating Panginoong Jesus from Abraham to David. Ano po? And yung Luke 3:23 po, yung nakita niya yung Samaritan woman, why am I you, a Jew, asking a drink from my cup? Naalala niyo po yung yan yung mga reference po, no? And also, the most important thing is this Savior has the redeeming power. Amen. Ano sabi dyan sa Galatians 3:13-14? Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen po. Naunawaan po natin? And bigyan ko kayo ng konting background. Sa Concord yung dictionary. Meron pang ganon, di ba? Hebrews, Strong Hebrew Concordance na po yung pangalang Yeshua, it means salvation or deliverance, savior, saving. Yung Greek Concordance G4991 o yung Soteria, it's a Greek word din po, means salvation, deliverance, or preservation. And we have the Hebrew Concordance H3091, means Jehovah saves, or Yehoshua, Joshua, or Jesus. Yan. And yung Strong Greek Concordance ng G2424 means Jesus, Yehoshua, Jehovah saves. Amen. So, ayan niya, alam nyo na yan. Gets nyo na yan. Sino to? Walang iba. No po, none other than our Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, yung pangalan pa lang po ng ating Panginoong Jesus means Yahweh saves, or the Lord is salvation. No po? And Christ yung Christ, Jesus Christ, yung Christ po ay hindi niya apelido. Amen? It means anointed one or chosen one or the Messiah. Amen po? Naunawaan natin? Hindi po apelido. Ha? Amen. So, next is born of a virgin birth, no? Miraculous conception. Alam naman po natin ang story niyan. Kaya po tayo nagse-celebrate ng Christmas every December 25.
Amen. And conceived through the power of the Holy Spirit. Amen. He's fully divine and fully human. Alam, laging sanong sa, ang gulo. Di logical. Pero we cannot put God into a box na kailangan ito ka lang. Or what we perceive Him to be. Dahil alam ko, ikaw to, ipipilit mo kung ano yung pagkakaalam mo. No. He is fully divine and fully human. And He lived a sinless life, perfect in character, as the fulfillment po of the prophecy. Naunawaan po nating lahat? Amen. So ano pa yung mga pangalan niya? Tinatawag siyang Lord and Savior, King of Jews. Marami po. Diba? Lamb of God, Light of the World, Good Shepherd, Messiah, Rabbi, Alpha and Omega, Redeemer, Bread of Life, Fountain of the Living Water, Wonderful Counselor, Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, no, High Priest, Emmanuel, Mediator, Judge, Chief Cornerstone, the Author and the Perfecter of our faith, Rock, Bridegroom, Son of Man, the Rock, Amen, the True Vine, the Lion of the tribe of Judah. Yan, ang daming pangalan. Walang iba yan kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. So, sabi dyan sa Acts 4:12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen? So, naunawaan po natin, Jesus Christ is our only Lord and Savior. Amen? There is no other way. Hindi mo sa paraan, hindi sa paraan ni brother, hindi sa paraan ni pastor. Paraan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Jesus is the only one who can save us. Ano pong sabi na kanina, narinig ko tong Bible verse, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Hallelujah. So, naalala niyo po, let us continue. Naalala niyo po ba, do you remember in the Old Testament, how they are cleansed from their sin? Diba? Naalala niyo po ba? How they are cleansed from their sin. Paano nila hinuhugasan, no? It was through a system of sacrifice. Yes. May tinatawag pa silang Day of Atonement, no po? Yearly event to kung saan tong high priest na to ay magpa-perform ng rituals, and it involves shedding and sprinkling of an innocent blood of animal. Without blemish. Dapat without blemish itong animal. As a temporary covering of sin. Temporary covering sin. Ito pong nangyari sa Old Testament is already a foreshadowing of our Lord Jesus Christ, yung kanyang sacrifice. So, dahil nalaman na natin sino ba to? Sino ba ang ating tagapagligtas? The next question, the next topic is involvement of a Savior. Ano po ba ang kanyang ginawa? No? What He has done or the work of the Savior. Yan. Okay. Yan po yung kaninang sinasabi ko sa inyo, Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. And sabi rin sa Hebrews 9:22, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Amen po. So, kailangan talaga ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, anong kanyang ginawa? Amen. Yan. His life, death, and resurrection. Ito pong mismong buhay ng ating Panginoong Jesus. Ano sabi dyan? 1 Corinthians 5:3-4, for I delivered to you first of all, which I also received, that Christ died for our sins, according to the scripture. No. Ano po? Kaya po, binigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para po tayo ay maligtas sa kamatayan, from the eternal separation from our God.
Amen? Naunawaan po natin? So, medyo malalalim yan, pero alam ko mauunawaan niya po yan. We have the atonement, the propitiation, the substitution, the redemption. No, pag sinabi mong atonement, it is the action of making amend, pagbabayad sala. Ano po? No? Use 77 times, means a covering for sin. Ano po? So, pag propitiation, it is a deflection or yung sinasabi dito, this carries the thought of mercy seat. Yung deflection or turning away of God's wrath or God's anger, pampalubag loob, pacifying, placating, appeasing of God's wrath. Para hindi mapunta sa'yo yung galit ng Diyos dahil sa kasalanan na meron ka. Naunawaan po natin? Ito po yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? He is also the substitution, yung kapalit, ipinangbayad kapalit na dapat ikaw sana ang magdudusa. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, siya po ang nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Amen? And we have the redemption o pagtubos because from here we are freed from sin. Amen po? From redemption, ito pong redemption is restoring people to a right relationship with God. Kaya nga po, mediator ang ating Panginoong Jesus. Amen? And we are also freed from the bondage of sin. Kaya nga sabi dun sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi yung gustong ipagawa ng Diyos, siya rin ang magbibigay sa'yo ng lakas para pagtagumpayan yung ipinagagawa niya. Amen po. Naunawaan po natin. It is to free us from the bondage of sin. Parang ganito lang yan. There are 4 things. Mas simple po ito. There are 4 things. An offense, unoffended person, unoffending person, or yung the means of atonement. So, sino ang unoffense? Yung kasalanan. Ano po? So, who is the unoffended person ng ating Diyos? No? The offending person is tayo. Ngayon yung pang-apat, and the means of atonement, yung kabayaran ng kasalanan. Kailangan may magbayad ng kasalanan. Let's make it a more simple, no? Let's say nagda-drive ka. And in the law of the land, let's say, syempre bawal naman talaga mag-beat ng red light. Pwede bang mag-beat? Nasa law natin na bawal mag-beat kahit sa Pilipinas, 'di ba? Bawal kang umandar, pag naka-red yan, dapat stop ka. Pero pag ikaw ay umandar, nahuli ka ng pulis, sasabihin sa'yo ng pulis, okay, magbayad ka. Pahingi akong lisensya at kailangan ko at bibigyan kitang ticket, di ba? Pagbabayarin ka, ganon, pagbabayarin ka. Yun yung offense mo, beat the red ka eh, di ba? Ngayon, ito pong may isang tao na lumapit at sinabi sa'yo, huwag kang mag-alala. Ako na magbabayad niyan. Ako na magbabayad ng ticket mo. Magkano ba yan? 6,000 reals? Ako na yan. Ako bahala dyan sa'yo. Tapos ngayon, sabi mo dun sa nagbayad ng 6,000 reals sa'yo, huwag kang mag-alala. Punta ako sa bahay mo araw-araw. Pagpaplansya kita. Paglalaba kita. Paghuhugas kitang plato. Kasi you're trying to make up for the 6,000 eh. Naunawaan po natin, diba? Kahit anong gawin mo kabutihan, hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kung wala si Kristo. Amen po? Naunawaan po natin? Yan, so mas malinaw. Mas simple ba? Diba? Parang, nagets ba? Nagets po ba natin? Amen. Sige. Reconciliation. Parang, sabi nila, ano pinagsasabi nito? Nakakita na po ba kayo ng nahulihan ng ticket? Siyempre, ganito po kasi yan eh, di ba? Ang law, kailangan, pag pinatupad mo, kailangan lahat susunod. Kasi batas yan eh. Hindi pwedeng, sa atin lang naman po yung gumagana yung, sir, kasi ano po sir eh, first time ko po mag-drive eh. Sir, nagmamadali po kasi ako, sir, may ano po. Tapos babae ka, yan. Gawain yan minsan ng kapatid ko eh. Sir, may baby po eh. Ganon. Diba? Kailangan mong pagbayaran sa ayaw at gusto mo, pagbabayaran mo yung ticket.
yung violation mo. Kasi ito yung tinatawag natin na pagiging ng ating Diyos sa kanyang batas. Ang tawag doon sa term na yon. Yung just, yes. It is God in His just form, or yung pagiging just ng ating Diyos, no? Amen. And someone paying for your ticket, which is ang ating Panginoong Jesus, yun na nagre-represent ng kabutihan at ng pag-ibig ng Diyos. Amen po. Ayan. Lumakas yung amen. Naunawaan na talaga. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, we also have this reconciliation or yung restoration po ng relationship natin sa Diyos. Dahil nga tayo po ay nagkaroon ng separation from God, no? Itong ginawa ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon po ng reconciliation. Back to its original state na we can commune to God. Ano po? Pwede mong sabihin sa Kanya kahit anong gusto mo, kahit na umiyak-iyak ka, maglupasay ka dyan sa lahat dahil may umaaway sa'yo or di ba? Naunawaan po natin? Game. So, Jesus' sacrifice unlocked everything for us, and if there were any other way for God to work His plan without compromise, hindi nag-compromise ang ating Diyos, He would have chosen that over the humiliation of the cross. Di ba po? Kung may iba pang paraan sana Kung may ibang paraan lang sana na hindi mako-compromise yung pagiging just and pagiging loving ng ating Diyos. Hindi na sana yung nangyari yung nadura-duraan ang ating Panginoong Jesus, nasampal, natadyakan, lahat na lang ng hirap dinanas ng ating Panginoong Jesus. Tapos ikaw, na tinubos niya na yung kasalanan, natubos na ito na ang kasalanan mo, ikaw na to lilingon-lingon ka pa din. Hello, sin, namiss kita kaunti. Kamusta ka na dyan? Pwede ba akong bumalik sa'yo? Ano pong sabi sa Luke 22:42? Saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours. Ang kalooban pa rin po ng ating Diyos. Now that we have understood why we needed a Savior, ngayon alam na natin bakit kailangan natin ng Savior. Itong Savior, sino tong Savior na to? At ano yung kanyang ginawa? Ano po yung next? So, what would be our response? Yung ating implication. That now that God has provided us, biruin mo, ang Diyos pa rin nag-provide ng Savior para sa atin. Now, what we must do? Ano po ang kailangan nating gawin? So, Jesus saved us as a demonstration of God's love and as a function of His mercy. Amen. Yan. So, ito po yung ating mga gagawin. Simple lang, di ba? Putting one's faith in Jesus alone. Amen. Sabi po dyan, we have to repent and confess. Sabi sa Romans 10:9-10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, kailangan mong mag-repent. Kailangan mong pagsisihan yung mga kasalanan mo, aminin mo na ikaw ay makasalanan, at kailangan mo ng tagapagligtas. And you confess that Jesus is your Lord and Savior. Yan po ang simple. May bayad po ba? May siningil ba ang ating Diyos sa atin? Okay, pinrovide ko ang Savior. Penging 6,000 reals. Ang baba, 1 billion. Galing sa flood control. Wala namang pong siningil sa atin, But what He wants is for us to love Him and thrive in this life, We just have to confess that He is our Lord and Savior. Not just our Savior, but our Lord. Amen po. So, aside from that, we need to be the salt of the light. Hindi porket tinamin mo na ikaw ay makasalanan.
at ikaw ay kailangan ng tagapagligtas ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Hindi doon natatapos, no? Hindi po natatapos doon ang buhay Kristiyano. Hindi porke tinanggap mo ang ating Panginoon, okay na 'yon, pwede na. Enough na 'yon, pwede na. Ano po? We should be the salt and the light of the world. Bakit? Kasi we have already received the new identity in Christ. Binago ka na ng Diyos, di ba? You are already a new creation. The old has passed. Bago ka na. Kaya nga hindi mo na pwedeng balik-balikan eh. Sige, pwede mong silipin, baka paminsan namimiss mo. Pero, hindi mo na babalikan, tinubos ka na ng Diyos. You are from the kingdom of darkness, and because of Jesus Christ, you have been redeemed to the kingdom of lightness. So bakit pa natin paulit-ulit babalikan? Ano po? 'Di ba? Kasi inamit mo na makasalanan ka, kailangan mo si Kristo. So ngayon, ang next step is we have to be the salt and the light of the world. May pagbabago na nakikita. Hindi yung ginagawa mo nung 5 years ago, ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Naunawaan po natin? Amen. Hallelujah. And then, malaking amen yon. Amen. Thank you, Lord. So, next is we bring gospel to the world. Yan. Yan ang next step. Kung nasan man po kayo, we respect that. We have different journey in this life. Ano? Kung nasa repent on confession ka, doon pa rin ang dealing mo, Lord, inaamin ko talaga na ikaw ang Panginoon. Pero wala ka pa dun sa salt and the light. It's okay. Kasi hindi naman po overnight ang pagbabago sa atin na ginawa ng Panginoon. Ano? Hindi pag gising mo sa perfect na ako. Hindi na ako nagagalit. Hindi na ako nalilate, di ba? Yung mga ganon, hindi naman kaya eh. Hindi naman one day yan eh. Hindi naman overnight. Ano po? So, aside from that, dahil nga po nakikitaan tayo na tayo ay asin at ilaw ng mundong ito, dapat we share the gospel to the world. Amen po. No? Kasi, kapag, meron ba kayong kakilala dito na secret believer? Tayo-tayo lang to ha. Alam mo ba? Tinanggap ko na si Lord Jesus Christ. Tayo-tayo lang mo sabihin sa iba. Nakakita na po ba kayo ng taong kumain o pumunta sa isang lugar na napakaganda or kumain sa isang napakasarap na restaurant na hindi niya ipinamalita? Grabe! Minsan OA pa nga tayo. Grabe, sobrang sarap doon! Di ba? Meron na po ba kayong na experience na hindi nila pinamalita yung magandang balita na dala ni Kristo? O yung mga bagay na na-experience natin sa buhay Kristiyano. Walang secret believer. Siguro meron dalawang tao noon. Nung panahon ni Kristo, si Nicodemus and sino yung isa? Si Proteus po. Yan. Kasi natatakot sila sa judgment ng mga Pharisee. Takot din sila ng mga Sadducees. Doon sila natakot eh. Yan. So, dapat fully experience po natin yung kapatawaran, pag-ibig ng Diyos. And as we are being the salt and the light of the world, pwede na nating ipamalita itong magandang balita sa ibang tao. Huwag niyong sarilinin. Gusto mo ikaw lang save sa family niyo? Ikaw lang ang ligtas. Masarap pag sama-sama tayo, buong pamilya niyo kasama. Amen po? Amen. No? So sabi po dito, there are 2 parts of salvation. Very fast lang po ito. Kasi kung sa totoo, 2 pages pa po ito. Diyan, bilisan ko lang po. Okay? Alam ko yung mga itsura niya eh. Nagigets ko naman yan. Okay po, sabi dito, there are 2 parts of salvation. One is yung binasa po natin sa Romans 10:9-10, no? Believing in the heart. Believing in your heart that you receive Jesus as the Lord. And confessing with your mouth. Yun yung 2 parts. And then, bakit daw po natin, the necessity of confessing Christ audibly? Bakit ba kailangan nating laging sinasabi? Because Christ has commanded it, number 1. And it's also a source of help and strength po dun sa ating mga buhay. Kasi the more mo, di ba sabi nga nila, we have power in our words.
No, the more mo siyang binabanggit ng mas malakas, yun ang nangyayari. So, talagang the Lord is my strength and my salvation. Talagang yung pinangahawa kami mga salita niya. You are confessing it every day. At saka, syempre, it's the greatest blessing no po sa ating mga puso. No? And it could be an encouragement sa mga taong nakapaligid sa atin. No? Hindi lang ikaw ang nagbe-benefit, yung mga taong, hindi ang lagi narinig sa'yo ng mga tao, tinanggap mo na si Kristo, pagpasok mo sa trabaho. Trabaho na naman. Pagod na ako dito Di ba, tinanggap mo si Kristo, pero pagod na pagod ka sa buhay. Di ba? Makitaan yung sigla, yung joy that we have in the Lord. Amen po. Kaya we always confess. And we are not liable to backslide, and it brings real joy to the convert. Yan. It solves many problems, and because lagi natin kino-confess na ang ating Panginoong Jesus, it solves many problems, and we know who we are and what you stand for. At saka nagkakaroon po, dyan na nagsisimula yung pag nalaman ng mga tao na Christian ka, na naging Christian ka na, minsan nagkakaroon ng pruning. Tinatanggal na, kina-cut off na ni Lord yung mga taong hindi dapat sa buhay mo. Amen po. Kasi hindi na sila magiging bahagi ng paglago mo kay Kristo eh. So eventually nawawala po sila, no? And temptations to the worldly places of amusement and are halted, and nagkakaroon ng mas marami tayong invitation sa church. Okay po? Amen? Kaya minsan talagang nawawala na yung mga kaibigan natin na minsan napapersecute tayo. Ay, si Jem, nasa alive-alive na yan eh. Nakagaganon po ba kayo? Nasa alive-alive na yan, yung gumaganon-ganon no, sa yan. Nawawala, naka-cut off na po sila sa ating mga buhay. And because of what Christ has done for you, no? So yung mismong ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, we have to confess it daily. Na inaamin mo na siya ay ang ating Panginoong Jesus, tagapagligtas, siya ay mabuti. No, you keep saying it. You keep on confessing it. Amen? And, saan daw po? Methods of confessing Christ. Pwede dong publicly, pwedeng sa church assembly. Pero, of course, God always honors the law of the land. Hindi ko sinabing gawin mo ngayon dito, dyan sa labas, at magbigay ka pa ng pamphlets. Okay? We have to honor the law of this land. Ano po? So, we can confess Christ in our workplace, share it to your friends, your families, ano po, nakikita po natin. And we can confess Christ publicly in public baptism, or pwede tayo, kung wala pa kayong mga BS groups, or yung mga kaibigan nyo, gustong umattend sa church, invite them, no? Yan. So, confess Christ by joining a true spiritual active Christian church, and confess Christ by constant attendance at church service and communion table. Yan. Gaano mo daw kadalas kino-confess si Lord? One daw ba is enough? No. Pag-amin na siya ay Panginoon at yung tagapagligtas, you can do it every day. You can do it as many times as you want. Kung sa tingin mo na nawawala ka na naman sa bumalik ka kay Lord. Okay? Naunawaan po natin. And to whom we should witness. Yan. So, sa lahat po ng tao, dapat daw tayo ay nagwi-witness. Amen? So, what ought to want to say in confessing Christ? Okay? So, ano po yung mga kailangan nating sabihin? Actually, hindi mo ito masasabi, itong 1 to 7 na to yung mga yan. Kung ikaw mismo sa buhay mo, hindi pa na-experience ang ating Panginoong Jesus, dapat talaga, ikaw muna ma-experience mo yung kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad sa buhay mo. Amen po. So, you have to talk about the victory, the overcoming of your sin, lahat ng pwedeng magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. That's how we keep confessing yung ating Panginoong Jesus. Amen? And yung hindrance po, last na, hindrances to confessing Christ po is, ang nagiging lang naman dito, yung hadlang naman po dito is yung takot natin bilang mga tao na ma-reject. Diba? Na gusto mo sana yung mga family mo or yung mga friends mo makilala si Jesus, kaso natatakot ka kasi baka hindi nila tanggapin. But it is up to them. It is up to them and the Lord. It's not up to us. Ang mahalaga, na i-share mo si Jesus.
Ano po? Kasi kung lagi kang matatakot na, ala, baka ma-reject ako. Kaya po ako yung mga nakikita ko na public speaker sa sobrang nabibilib din ako sa kanila. That courage that they have, talagang coming from the Lord to confess that Christ is Lord. Amen po? Naunawaan po natin. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, na mahal mo kami. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Continue to cleanse us, Lord. Continue to be with us. Continue to guide us, Lord, sa lahat po ng aming desisyon na gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, as we live a life and be a salt and light of this world, Lord, tulungan niyo po kami na ma-share yung goodness, yung kabutihan mo sa ibang tao, sa pamilya namin, sa mga katrabaho namin, sa kaibigan namin, Panginoon. Lord, give us this courage, Panginoon, because you didn't give us a fear. Hindi mo kami binigyan ng takot, Panginoon, para i-share ka, but of love, Lord. Thank you so much for your words today, Panginoon. Patuloy na tumuhi mo sa aming mga puso, Lord, and continue to change us glory to glory, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng papurit, pasalamat sa tanging pangalan mo lamang. Amen and amen. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. No? Na-bless po ba ang bawat isa sa ating narinig na message ng Lord this morning? Amen. No? Maraming salamat sa Lord sa buhay ni Ate Jemima. Muli ipinaunawa sa atin ng Lord kung ano ba ang ibig sabihin ng Savior sa buhay natin. No? At ano nga yung 4 eyes? 4 eyes ba yun? Sige, kung sino makahula ng 4 na yon, meron kayong 4 na extra rice. No? Ilalabas sa atin ni Kuya Mac. Sige, sabihin ko na lang, importance of a Savior. Ayan. Identity of a Savior, involvement of a Savior, implications of a Savior. So lahat ng pwedeng maging title ng Savior natin ay nandiyan na lahat, no? And dahil, no, meron tayong Savior sa buhay natin at naniniwala tayo na meron tayong Diyos, no, na buhay at tagapagligtas, no, hari at tagapagligtas natin. Therefore, kayo po ba ay naniniwala na walang hindi kayang gawin si Lord sa buhay nyo? Kayo ba ay naniniwala na kaya kayong i-bless ni Lord sa mga oras na ito? Ngayon din mismo. Amen. So glory to God, no? So ngayon, dadako na po tayo sa isa pang way kung paano natin mararanasan ng mas mainam pa ang pagpapala ng Lord. Naniniwala ba kayo doon? Which is ang ating tithes and offering, no? Sabi ng Lord sa 2 Corinthians 9:8, yan, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ang linaw, di ba? Ang ganda, di ba? Sarap pakinggan. God is able to make all grace abound to you, overflowing towards you, no? So that in all things, at all times, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa kahit anumang bagay, the Lord is able to provide all your needs. Amen? So mga kapatid, this verse reminds us that God's provision is constant. Hindi siya nauubusan, no? Hindi siya nahuhuli, no? Minsan akala natin yung mga pangangailangan natin ay hindi nabibigay ng Lord or hindi tinutugon ng Lord ang ating mga panalangin, no? Dahil kabila ang mga pinoproblema natin, kabila ang bayarin, kaliwat ka ng bills, no? Diyan napaparating na ulit si Judith, di ba? Yung mga ganon, no? Pero imaginein po natin, katulad ng isang sinong mga marunong magsaka dito? Siyempre hindi tayo yun. Yung pamilya natin, mga magsasaka. Marunong lang kami kumain. No, imagine niyo yung magsasaka, no? Meron kayong pilapil? Kami din kala Pilar. Di ba? Imagine niyo yung magsasaka. Kung paano nila sinasaboy yung mga seeds, yung mga buto, no? Binhi, no?
Kung yun ay hindi nila isasaboy, ikip lang nila sa kanilang mga kamay, meron ba silang aanihin pagdating ng panahon? Wala, di ba? So it's the same concept. Kung ang ating mga kamay ay palagi nakasara, no? At hindi tayo marunong magbigay or mag-abot or sumunod, no? Sa gusto ng Lord sa buhay natin, wala rin tayong aanihin. No? Wala tayong makukuha. No? Therefore, maybe meron tayong mga problema, kakulangan, no, sa araw-araw in our resources, no? Pero ang sabi ng Panginoon ay malinaw, di ba? In all things, at all times, I will make sure you have everything you need. No? When you give today, you are declaring, no, Lord, I trust you. No? Kung tayo ay naniniwala sa Savior natin, nagtitiwala din tayo sa Kanya na ibibigay ng Lord kung ano yung mga pangangailangan natin. Therefore, yung pagbibigay po natin dito sa church ay isang deklarasyon ng inyong pagtitiwala sa Panginoon. No? Isang deklarasyon na kayo ay nananampalataya na kahit eto na isang last penny ko na to, huli ko na itong no? You will know pa rin and you believe na makakasurvive ka ulit sa panibagong araw or panibagong linggo. Imagine, ngayong Friday, subukan nyo lang. And then sabihin nyo rito next Friday, nandito na ulit tayo. Di ba? Hindi nyo mamalayan, nakabalik na ulit tayo dito sa church. Nakasurvive tayo ng ilang araw. Di ba? Ganun kabuti ang Lord sa ating mga buhay. Na hindi natin napapansin, hindi natin nanonotice, pero the Lord Himself is moving to our lives. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, no, sa Kanyang mga pangako, and God promises that you will overflow in strength, in provision, in open doors, and in every good work He has assigned for your life. Sino ba may ayaw nung ganon? Sino may ayaw ng ganon? Sinong may gusto nung ganon? Amen, di ba? Magkakaroon ka ng overflowing na kalakasan, no? Ng resources, ng kagalingan, ng more opportunities in life, di ba? Sino naghahangad dito ng increment? Everyone naghahangad ng increment, di ba? Amen, di ba? Napakalaking amen, di ba? So maniwala tayo na ang Lord mismo ang magpo-promote sa inyo, sa atin, hindi lang dito sa church, maski sa inyong secular world, sa inyong mga trabaho. Maniwala kayo, declare nyo ang Panginoon na magpo-promote sa inyo, ang Panginoon na mag-increase ng inyong mga pangangailangan. Amen? Kaya po inaaniyahan ko ng lahat na tumayo at magmadaling mag-abot ng inyong mga offering para sa Lord. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Sabay-sabay. Sige po, maaari na po tayong magbigay. At sabayan nyo din po kami sa pag-awit. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuwing ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Maraming salamat. Sige po, tayo po ngayon manalangin at itaas ating mga kamay towards sa ating mga kalaob. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Maraming salamat, Panginoon. Again, for the opportunity, O God, that you have given to us upang kami po ay magbigay, magbalik, Panginoon, O God, ng aming mga resources towards you, Panginoon, O God, for the expansion of your kingdom, Panginoon, O God, and for trusting you and obeying your words, Panginoon. Lord, turuan niyo po, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, O God, na maging mas magtiwala pa sa inyo, Panginoon, O God. And Lord, dalangin nga namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Gamitin niyo, Panginoon, at magamit pa, Panginoon, O God, na mainam para sa iyong kaharian, Panginoon, O God, to reach out more souls, Panginoon, O God, and makatulong, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nangangailangan, Panginoon. At the same time, Panginoon, O God, to expand your kingdom, Panginoon, O God, O Lord. Maraming salamat muli,
sa buhay ng bawat isa, Panginoon o God, na patuloy na tumutugon sa inyong sa inyong tawag, Panginoon o God. Maraming salamat, O Lord. Sa inyo lamang po namin itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi po, tinatawagan ko po si Ate Chris. Ayan. Salamat po, Kuya Jay. Ayan, na-bless po ba ang lahat sa umagang ito? Taas kamay nga po kung sinong na-bless at magta-testimony. Joke lang. Ayan, dumako naman po tayo sa ating testimony time. Ayan, kung naalala niyo po yung sinabi ni Ate Jem sa huli, always confess Jesus. Sabi po niya, sana magkaroon tayo ng courage tulad ng mga nagsasalita sa harapan, no, na i-confess si Jesus every day, not once, not twice, 1,000 times. No? And tinatawagan ko na po si Ate Olay para po sa testimony. Amen. Praise the Lord. Kanina nung nakatayo ako doon, sabi ko, magte-testify ba ako? Ano naman ite-testify ko? Sabi ko. Pero kaya binaliktanawan ko, ano ba ang aming na-experience ng buong linggo. Every day naman ay marami pong dapat ipagpasalamat. Amen. Yung topic po namin kanina sa aming soaking exhortation is beware of entitleitis, be grateful. Ayan. At sabi ko, mag-isip kayo na 3 bagay na gusto nyo ipagpasalamat sa Panginoon. May sumagot po ng too many to mention. And pero ang pare-pareho naming sagot ay nagising tayo ngayong umaga. Amen. Mabuti po ang Diyos at gusto ko po ipagpasalamat sa Panginoon yung nagdaan po na tournament ang aming Kuya Kelzo dito po sa Doha, Qatar. And ang tanging namin panalangin doon ay kalakasan. At syempre, bonus na bonus ang pagkakuha ng kanilang championship. And pangalawa doon ay yung maging ligtas ang bawat bata. Nung second day, medyo na, yung matanik, second day ba yan? First day. Ayun, medyo na, na bump siya ng malakas. Medyo nahilo daw, sabi ng coach. And yun lang ang panalangin namin sa Panginoon ay maging ligtas ang bawat isa. Pero as time goes by, as day goes by, nung nakikita ko yung mga bata naglalaro, sabi ko kay Lord, grabe si Lord. Kasi yung paghahanda po ng mga bata, hindi naman yung isang araw, hindi isang linggo. Buwan po kasama nung kanilang mga magulang. At sa amin pong parte bilang mga magulang, sabi ko po sa Lord na hindi mo alam kung saan hinugot ng Lord yung financial needs nila para makatapos ng buong training at makapasok doon sa tournament na yon. And indeed, ang Panginoon lamang ang laging magsusupply ng ating pangangailangan. Sabi ni Kuya JR kanina, di ba? The Lord will increase your gastusin. Pero the Lord will increase the pambayad of your gastusin. Ayun. Si Lord ang magsusupply. And indeed, sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. The Lord Himself is our source. Wala po tayong dapat gawin kundi stay connected to the source. And the Lord Himself will make sure and you will that you will be victorious in this life. Huwag po tayong manghinawa. Yun lang ang ating panghawakan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan, salamat po sa buhay ni Ate Olay. No? Napakatotoo po no, na talagang si Lord na ang magpa-plant ng desire sa ating mga puso. Si Lord pang magpo-provide ng lahat. Ang kailangan lang po talaga natin is magtiwala sa Panginoon. At meron pa po bang gustong mag-testify? 3, 2, 1. Okay. Kung wala na po, ay dadako na po tayo sa announcements. Kay Ate Joy. Thank you, Ate Chris. Now, let's go to our weekly announcement. So, sa mga wala pang Bible Study D group, Saturdays, Alstad, you may approach Ate Juliet and Ate Nida, and then every Sunday, Snatchma D group, Pastor Ricky and Sister Wilma.
And then, if you're not available face-to-face, Monday is online, led by Pastor Ernie and Kuya Rian, Mansura D Group. And then Wednesday, Matarka D, Ate Olay, and Kuya Je. Every Tuesdays naman, face-to-face at 7 p.m. para sa ating IP prayer. And then every Fridays, worship service starts at 10:15 in the morning. And then for next worker, on the 28th of November, call to worship, we have Ate Olay, and then giving exhorter, Ate Juliet, testimony, Ate Joy, announcement, Ate Chris, and then IP exhorter, Kuya Chris. Yes, and we are still waiting for you. Come and approach Ate Olay or Kuya Je para po mag-serve as a PowerPoint operator, tech member, or our housekeeping ministers. Yes, and for our special announcement, may we call Ate Jem. Special? Yes, special talaga to. Yan. Ayan, community pantry. Yan, ayan po. Thank you, Lord. So please join for a Christmas party. Kailan po yan? December 19, 2025. Ayan. So ang ating pong activity niyan ay from 10 to 12 ating pong worship service. And then we have our eating fellowship or lunch fellowship 12 to 2 p.m. And then yung ating pong party is sa hapon is from 2 to 5. Yan, Christmas party. So ito po yan. So we have, ito po yung ating mga program na we have raffles, we have games, we have presentations, and of course, we have exchange gift worth of 30 reals po. Amen. Yan. And yung atin pong food is as per, per BS group. So we have Alsad, Matarkadim, and Najma. We can bring 2 dishes per BS group. Yan. Okay lang po ba sa inyo? Yan. Then sa church po ang bahala sa ating mga disposables. Amen. And what else? Yung raffles po, open po ito for anyone na gusto magbigay ng kanilang pang-paraffle, yan, pang-premyo, yan, mag-donate. And then, we can wear these 3 colors po, the red, white, and green. Red, white, and green. Ayan po. So, ayun lamang po. Kung meron pa po kayong mga katanungan, kindly approach us. Me, Joe, and John, and kasi wala po sila, nakabakasyon po ang ating mga Darius family. Ayun po. Thank you so much. Yun lamang po. Kuya John. Sige po, tinatawagan po natin yung magdidiwang ng kanilang kaarawan pamula November 22 hanggang November 28. Kung kayo po ay magba-birthday, magbabakasyon o nagdidiwang ng anniversary, mangyaring lumapit lang po tayo dito sa ating harapan nang kayo po ay sama-sama po naming maipanalangin. Wala po. Thirty? Hindi. Sige po, kung wala, naayaan po natin tayo po sabay-sabay na tumayo. At samahan niyo po ako na manalangin at dadako na po tayo sa ating benediction. Lord, we thank you, Panginoon, sa isa na namang araw na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Ate Jem na iyong ginamit upang maging daan ng pagbibigay ng iyong mensahe para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ay nagpapasalamat dahil tunay nga, Panginoon, na ikaw ang pinakadakila sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na kami ay iyong niligtas. At tunay nga, Panginoon, na kayo po ay aming Panginoon, O Lord. Tulungan mo po ang bawat isa na mas maging matapang, na mas maging courageous kami, na mas maging malaya ang bawat isa na maibahagi ka sa mga tao na kailangan makainig ng iyong mga salita. At higit sa lahat, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mas maging mapagmahal sa bawat isa, katulad ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng bagay na ito. Salamat, Panginoon. Kaya naman, church, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. In His everlasting love, goodness, mercy, and grace shall follow you all the days of your lives. This is all we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Hello. Hi guys. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I'll put you first, that's all I need. I'll humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no way. Here we go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. To live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah! Thank you guys. God bless po.